Hello guys! So ayun na nga, ma-share ko lang naman. Tuwing alas 10 ng umaga, ganito yung ginagawa ko sa tindahan. Nagsasalang na ako ng kanin para sa anak ko, para paglabas niya ng 12, meron na siyang kakainin. Usually, 2 taka lang talaga yung niluluto ko kasi para lang naman sa aming dalawa. And then, ayan, hinuhugasan ko na yung bigas. Pagkatapos, isasalang ko na siya sa loob. Gamit ko nga pala itong maliit naming lutuan or yung, ano bang tawag dito? Ayun, yung butane. So, ayan, pinapantay ko lang yung salang. At pagkatapos, upo muna ako dito, tapos pa cellphone. Yan, titingin ko may nabili, then higa-higa. So, ganyan ang ginagawa ng person. Tapos, after mga ilang minuto, i-check ko na yung kanin kung kumukulo na ba siya para hindi siya umawas. Pag ganitong kumukulo na yung aking kanin, minsan pinapatay ko yung apoy para medyo tipid sa gas. Or minsan naman, hinihinaan ko lang siya para hindi aapaw yung tubig. And then, yun, magwi-wait lang ulit ako hanggang sa siya ay maluto. Hindi ko nga makita yung isang cellphone ko dito kaya naman paikot-ikot ako. Tiningnan ko nga sa table kung naipatong ko ba dun pero wala naman. So sabi ko baka nalaglag siya sa may upuan. At ayun, nalaglag nga. Ay naku, akala ko naman kung saan na napunta. Minsan talaga ganyan ako yung medyo makakalimutin na. Hindi ko alam kung saan ko naipatong yung isang bagay. Nasira nga pala isang electric pa namin kaya naman kung mapapansin niyo, paypay ako ng paypay. Sobrang init kasi ngayon. Ang sabi pa nga, mas iinit pa daw yan. Dito sa may table namin, mas okay kasi may electric pan. So, kahit pa paano, medyo malamig-lamig. Ayan nga, tumupo muna ako dito saglit kasi nilista ko yung mga expenses for today kasi baka makalimutan ko na naman. Usually, pag ganito talaga mga oras, yung mga 11 to 2 p.m. medyo matumal. Walang masyadong bumibili. Kaya naman nakakapagligpit-ligpit ako or nakakapagpunas-punas ako or nagagawa ko yung mga ibang bagay na dapat kong gawin. Napansin ko nga na medyo makalat at medyo crowded na yung table ko kaya naman naisipan ko siyang ligpitin. Para mamaya pagdating din ng anak ko at kakain na kami is hindi na makalat yung table. Tapos naalala ko may binili nga pala akong 4. Kaya binuksan ko na rin yung box niya para ma-display ko na yung laman. Medyo nahirapan pa nga ako magbukas kasi masyadong madikit yung box niya. Kapag nga pala nagbubukas ako ng mga ganitong box, lagi ako nagdadahan-dahan kasi ayaw ko ma-paper cut. Minsan kasi diba ang talas ng mga karton kaya nag-iingat talaga ako. Ayaw ko kasi masugatan yung kamay ko kasi ang hirap gumalaw, parang limited lang yung magagawa mo. Hindi ako makagalaw na maayos kaya naman kung todo ingat talaga ako. After ko nga ma-display yung mga 4, ayun at tinignan ko na ulit yung kanin kung na-in-in na ba siya or naluto na siya. At dahil may nakita pa akong konting tubig, ayun in-in ko pa siya ng konti. And after a while, chinek ko ulit, ayan, luto na. So, meron na kaming kanin. Sakto naman na pagkaluto ng kanin, ay dumating yung aking kapatid or yung asawa ng kapatid ko, yung bayaw ko. At may dala siyang tilapia at saka itong mustasa. O, diba, tamang-tama pang tanghalian. Kain tayo, guys! Thank you for watching!